Tinalakay na po namin kamakailan mga kachika yung tungkol sa ginagawa ni Claudia Barreto ngayon na pagpapalit po ng pangalan ang apelyido ng kanyang ama mula Valdivia papunta sa Barreto. Inamin naman ni Dennis Padilla na nagkulang siya at meron siyang pinagsisisihan. At saka sinabi naman ni Dennis kung ang kalungkutan ko ay kaligayahan mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo, Claudia. At maging kay Leon at kay Julia. Kapag nangyari yun, siguro tanggap na ni Dennis sa kanyang sarili na yung kalungkutan ko, kung ikaliligaya ng mga anak ko, ibibigay ko sa inyo. Tama. Dennis Padilla, tanggap na ang kalungkutan, mapasaya lang ang mga anak. Welcome back to Philippine Celebrity Broadcast. Kamakailan nga ay pinos ng comedian actor na si Dennis Padilla ang desisyon ng kanyang anak na si Claudia Barreto na tuluyan ng burahin ang kanyang apelyidong Valdivia na kamakailan ay tinalakay din ito sa vlog ni na Christopher Min. Tinalakay na po namin kamakailan mga kachika yung tungkol sa ginagawa ni Claudia Barreto ngayon na pagpapalit po ng pangalan ang apelyido ng kanyang ama mula Valdivia papunta sa Barreto. Nagkaroon po ng hearing dapat sila ni Dennis kamakailan lang. Hindi po dumating si Claudia, na-reset yung pagkikita nila. Pero alam nyo, noon pa kasi ito dati pa, 15 anyos pa lang si Claudia, hiniling na niya sa korte talaga na tanggalin ng Valdivia sa kanyang pangalan. So, ibig mo sabihin, nakaano na ito, ha? Siyempre, pag bata ka pa, wala ka pang kakayahan. Ngayon, meron na sapat na kakayahan. 2014 pa. Oo, inilaban yun ni Dennis kasi minor de edad pa yung anak niya. Wala pang karapatan, di ba? Inilaban yun ni Dennis kasi puro sila emosyonal di ba? Yes. Natural. Tapos, napahinga. Biglang sabi naman ni Claudia na, okay na po kami ng papa ko. So, okay na. Ngayon, eto na naman. Nagpetisyon na naman siya sa pagpapalit ng kanyang pangalan. Siguro nag-ugat ito nung kasal, di ba? Nagsimula Eto nga yun. Inamin naman ni Dennis Padilla na nagkulang siya at meron siyang pinagsisisihan. Kasi nga, nung kasal ni Claudia, di ba, kay Mr. Lorenzo, Yes. ito pa nga naman yung sabi natin, pinakamaligayang araw ng anak, ang kanyang pakikipagtaling puso. Pero nagkaroon ng matinding kontrobersiya dahil sa pagiging emosyonal ni Dennis. Nagpadala siya. Doon tuloy ng focus lahat. Lahat, pati ang pamilya, lahat doon na focus sa nangyaring At ang sabi niya nga siguro baka siguro nagalit yung mga anak niya kasi nga yung nagpo-post siya ng mga hindi magaganda tungkol doon sa tungkol sa pagkapakasal doon sa kasi namin niya naman na sabi niya ayun ang malaking pagkakamali ko. Inamin naman niya na nagkamali siya. Humingi siya ng kapatawaran. Ang dasal lang ni Dennis, bago mahuli pa ang lahat, magkaroon sana ng pagkakataong matagpuan ng kanyang mga anak sa puso nila ang pagpapatawad sa kanilang ama. Darating. Alam mo, ito baligtad na ang magulang ang humingi ng tawad sa anak. Na tama rin naman. Hindi naman po kasi ngayon at magulang tayo na lagi ang tama. May mga pagkakataon din po ang ating anak ang tama, tayo ang may pagkakamali. Yes. Pero alam mo bang napakarami kong nakakausap na naiinggit sa mga anak ni na Marjorie at Dennis. Kasi meron silang mga tatay, pero hindi na nakikita yung tatay nila. Para bang ipinanganak sila na parang singaw. Yung anak na naghahanap sa ama. Sabi nila, nakakainggit nga itong magkakapatid na Barretong to, si Julia, si Claudia, at saka si Leon. Yung tatay nila, ipinagpipilitan ng pagiging ama sa kanila. Samantalang kami naghahanap. Dasal daw sila ng dasal, hindi pa rin nila nakikita yung ama. Hindi nagsisiparamdam. Yun ang nakakainggit. Diba? Nakakainggit nga naman yun. Wala rin pagkakaiba ito sa gustong magkaanak sa pinalalaglag yung anak. Diba? Na isang araw hindi na magkakaanak. Correct. Diba? Nakakaawa yung mga... Yun yung mga nagdadalang tao, nagpadala sa kanilang tawag ng laman, tapos patatanggalin yung sanggol. Alam niyo po ba, talaga naiinggit sa kanila yung mga nanay na gustong magkaanak, pero hindi na pagbibigyan ng pagkakataon. Diba? Ang mundo talaga. Mapaglaro. Yung kay Dennis, napakaganda nun, nagpakumbaba siya, humingi siya ng tawad sa kanyang mga anak. Siguro naman makakapagpakalma na ito sa puso ng mga anak niya. Alam ko darating din ang araw na yan, lalo na kapag bukas na ang isipan ni
Dennis Padilla Oo. kung ano yung sinasabi ng mga anak niya na ikabubuti nila pare-pareho. Kasi doon lang naman sila nagkakagulo-gulo dahil kapag may, di ba nga, nung kasal nga, di ba nag-usap-usap na yan eh, di ba? Di ba? Nagkita-kita pa sila sa ano, di ba? Pero nauwi pa rin sa ganito kasi Hindi nga, kasi inaamin naman ni Dennis, nagpaka-emotional siya. Napuso. Nagpadala siya bilang ama, napakasakit naman talaga sa kanya nung nangyari. At hinihingi na po niya ng kapatawaran ngayon yon. Tayo nga nakakakita tayo ng mga magulang tulad ni Dennis na nagpapakumbaba, inaamin ang kanyang pagkakamali. Magbilang nga po tayo, ilang magulang ba ang kinapos ng responsibilidad sa kanilang mga anak na hindi matanggap na sila ang nagkamali. Ah. Kaya kay Dennis dito, pogi points niya to. Pogi points. No? Oo. Kaya Yun. lang aantayin mo talaga para maghilom lahat ng sakit. Pero darating ang araw na yan. Kaya nga siguro ito siguro, di ba, ang nireset ngayon, ano, by September pa ulit yung sunod. September pa ulit. Oo, at Hindi sila hearing, nakita hindi eh, siya, oo. oo. Baka siguro sa buwan na yun, Baka may maganap. may maganap Oo. na maganda. Diba sabi nga, Oo. minuto lang, segundo lang, Sa maraming panibagong nagbabago. update nga, nagbitira ng kolumnista na si Christopher Min ay binahagi nila ang pahayag ni Dennis Padilla na di umano tanggap niya na ang kalungkutan, mapasaya lang ang kanyang mga anak. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. At saka sinabi naman ni Dennis kung ang kalungkutan ko ay kaligayahan mo, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo, Claudia. Ang ganda. At maging kay Leon at kay Julia. Kung magdedesisyon si Julia at saka si Leon, napatungo na rin doon yan eh. Kapag nasimula ng isang kapatid, silang tatlo na rin yan eh. Dali isang dugo sila. Kapag nangyari yun, siguro tanggap na ni Dennis sa kanyang sarili na yung kalungkutan ko, kung ikaliligaya ng mga anak ko, Ibibigay. ko sa Oo. inyo. Tama. Yun yun. Yun ang pinakatama eh. Oo, kasi yun naman ng ano ng mga magulang, di ba, na magsasakripisyo ang magulang para sa anak. Oo. At yung pinagtalunan pa sa isang thread nakalagay, hindi naman kasi nakakapamili ng magulang ang anak. Baligtarin natin. Kahit naman po ang magulang, hindi rin naman nakakapamili ng anak, di ba? Oo. Kasi sabi natin, makakapamili ba ng magulang ang anak sinipot lang naman sila sa mundo. Ang mga magulang naman talagang inalagaan ang kanilang mga anak, minahal, Yes. itinaguyod. Pero darating pala ang panahon na iba ang magiging kilos, hindi rin po nakakapamili ng anak o Oo. magulang. Walang kasiguraduhan ng Oo. lahat. Oo. Di ba? O di ba sa mga dialogue nga ng mga pelikula, di ba sabi, sana hindi na lang ikaw ang naging ina ko. Di ba mga ganun? Tapos may iba. May sagot naman. Oo, ano? Sana nung sanggol ka palang pinindot Ay, na oo. idol mo. Oo, yung mga para ganun. hindi ka na nakahinga. Oo. May mga ganun May mga ganun ng mga eksena kasi, di ba? Oo, Sana ang asawa. hindi na lang ikaw naging anak ko. Di ba mga Ang ganun? asawa nahihiwalayan, pero ang Ang anak anak Ayun. laging nandyan. Sabi nga, di ba, ang mga pangalan can be rewritten. Pero hindi po yung pinagmulan, yung DNA, nandyan pa rin. Totoo. yan. Mababago natin ang ating pangalan. Yun nga mga hindi magandang apelido, pwedeng papalitan. Ay, oo. Diba? Mayroon, Huwag na tayo oo. magbanggit kasi Oo. makaka-offend tayo. Totoo. Pero meron po kasing double meaning na Mga apelido. na pwede pong dalhin sa korte at magpa-change po ng apelido yung tao dahil Ah. ginagawa siyang katatawanan. Correct. Pero yung ganito, na tunay na anak, biological daughter o son, pabago man natin ang apelido, yung DNA nandyan pa rin. Nananalantay Na, pa rin. Hindi pwedeng iligaw yan. Ay. Sa totoo lang. Kaya masaya tayo dahil si Dennis ay natanggap na niya yung katotohanan na nagkamali siya. Yes, yun ang pinaka- Sana sa kabilang ibayo, makarinig din naman tayo ng medyo pagpapakumbaba Oo. At pagtanggap sa pagkakamali ng kanilang ama. para magkita sila sa gitna. Yan Totoo. naman ang pinakamahalaga. Kung sulong ng sulong si Dennis, urong naman ang Oo. urong yung kabila. Paano sila magkikita? Yes. Baliwala rin. At saka sana, yung mga nagsusulsol sa palibot, yung mga Ayun. sulsultant yan. Yan. Wag na po, hindi naman kayo ang involved, di ba? Wag na natin pagsabungin. Oo. Masaya na tayo na natanggap ni Dennis at sana ganun din matanggap ng kanyang mga anak na isang araw ang lahat ay matatapos. Ayun. Yun yon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!